May mga hayop na naglalakbay ng libu-libong kilometro bawat taon. Ngunit para sa ilan, ang tunay na pagsubok ay hindi ang layo ng kanilang tinatahak, kundi ang napakaraming panganib na kailangan nilang malampasan upang mabuhay. Sa unang bahagi ng ating video, nakita natin ang ilan sa mga pinakakahanga-hangang migration sa mundo. Ngunit marami pang kamangha-manghang kwento ang hindi pa natin natutuklasan. Sa part 2, aalamin natin ang iba pang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ng mga migration sa balanse ng ating planeta. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa Noel Polo TV at pindutin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pa nating mga kamangha-manghang kwento. Simulan na natin. Chapter 4. Migratory Behavior. Nagpapakita ang mga hayop ng iba't ibang uri ng pag-uugali upang mas mapadali ang kanilang migration. Kabilang dito ang paglalakbay sa mas efficient na paraan, ang kakayahang makarating sa tamang destinasyon, at ang matagumpay na pagsasagawa ng layunin ng kanilang paglipat, gaya ng paghahanap ng pagkain o pagpaparami. Para sa mga ibon, lalo na ang mga naglalakbay ng napakalalayong distansya, ang pagtitipid ng enerhiya ang pinakamahalagang layunin. Marami silang ginagamit na estratehiya upang maging mas efficient ang kanilang paglipad. Isa sa pinakasikat ay ang V-formation o ang paglipad na hugis letrang V na ginagamit ng mga gansa, pelican, swan at marami pang ibang uri ng ibon. Maliban sa ibong nasa unahan na panapanahong pinapalitan upang hindi mapagod, ang bawat ibon sa likuran ay nakikinabang sa pataas na agos ng hangin na nalilikha ng ibong nasa harapan nito. Noong 2021, ikinabit ng mga siyentipiko ang mga heart rate monitor sa isang grupo ng mga pelican. Napatunayan nilang ang tibok ng puso ng mga pelican na lumilipad sa V-formation ay maaaring maging hanggang 10% na mas mababa kaysa sa mga pelican na lumilipad ng mag-isa. Napansin din nilang mas bihira silang pumapagaspas ng pakpak at mas madalas silang dumudulas sa hangin o glide. Kapag pinagsama-sama ang mga benepisyong ito, tinatayang umaabot sa 14% ang natitipid nilang enerhiya sa pamamagitan lamang ng paglipad bilang isang grupo. May iba pang mga ibon na pinipili ang tamang oras ng paglipad upang maging mas efficient. Ang ilan ay lumilipad sa araw upang samantalahin ang thermal currents o ang mga pataas na agos ng mainit na hangin at upang magkaroon ng mas maraming pagkakataong makahanap ng pagkain. Samantala, ang iba naman, lalo na ang mga songbird, ay lumilipad sa gabi upang mapakinabangan ang mas malamig at mas kalmadong hangin habang iniiwasan din ang mga mandaragit na aktibo sa araw. Giant cuttlefish. Ang paglalakbay bilang isang grupo ay may maraming benepisyo at may ilang hayop na ginagawa lamang ito kapag panahon na ng migration. Isa sa mga pinakakahangahangang migration sa Australia ay ang taunang pagtitipon ng mga giant cuttlefish na karaniwang namumuhay ng nag-iisa. Matatagpuan ang species na ito sa buong timog na baybayin ng Australia, ngunit ang pinakakilalang pagtitipon ay nagaganap sa Whyalla. Dito, 10,000 giant cuttlefish ang naglalakbay mula sa mas malalim na bahagi ng Spencer Gulf patungo sa mabababaw na batuhan ng False Bay. Nagaganap ito sa pagitan ng May at August kung kailan sila nangingitlog at nagpaparami. Dahilan upang maging isa ito sa pinakakahangahangang likas na kaganapan sa karagatan ng Australia. Ang mga giant cuttlefish ay tinatawag ding mga chameleons ng dagat dahil sa kanilang kahangahangang kakayahang magpalit ng kulay. Ginagamit nila ang kakayahang ito hindi lamang upang magtago mula sa mga mandaragit, kundi pati na rin bilang bahagi ng kanilang panliligaw at pagpaparami. Mas kahanga-hanga pa rito, ang mga mas maliit at hindi gaanong dominanteng lalaking cuttlefish ay may kakaibang estratehiya. Nagkukunwari silang mga babaeng cuttlefish sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang kulay at anyo, habang abala ang mas malalaki at dominanteng mga lalaki sa pakikipagkumpetensya sa isa't isa. Palihim namang nakakalapit ang mga nagkukunwaring babae upang makipagpares sa tunay na babaeng cuttlefish. Ang tusong estratehiyang ito ay hindi lamang matatagpuan sa giant cuttlefish. May katulad ding pag-uugali ang iba't ibang hayop sa buong mundo at ang mga lalaking gumagamit ng ganitong taktika ay kilala bilang sneaker males. Bats. Marahil ang pinakamahalagang kakayahan para maging matagumpay ang isang migration ay ang tamang pag-navigate o paghahanap ng tamang direksyon. At pagdating dito, kakaunti ang mga hayop na maihahambing sa mga paniki. Sa isang eksperimento sa Bulgaria, sinubukan ng mga siyentipiko na patunayan na ang greater mouse-eared bat ay gumagamit ng magnetic field ng Earth bilang gabay sa paglalakbay, katulad ng ginagawa ng maraming uri ng ibon. Ngunit hindi lamang iyon.
Ginagamit din ng mga paniki ang paglubog ng araw upang i-calibrate ang kanilang panloob na kompas bago sila magsimulang maglakbay. Bilang bahagi ng eksperimento, nilagyan ng radio transmitters ang mga paniki at inilagay sila 25 kilometro ang layo mula sa kanilang lungga. Sa loob lamang ng 2 oras, mabilis nilang natukoy ang tamang direksyon at matagumpay na nakabalik sa kanilang tahanan. Pagkatapos nito, gumamit ang mga mananaliksik ng isang kagamitan na tinatawag na Helmholtz coil na lumilikha ng isang kontroladong magnetic field. Ginamit nila ito upang paikutin ng 90 degrees ang magnetic field na nararanasan ng kalahati ng mga paniki. Bago sila pakawalan, pinanood muna ng 2 grupo ng paniki ang paglubog ng araw. Nang pakawalan na sila, ang mga paniking hindi binago ang magnetic field ay tamang nakabalik sa kanilang lungga. Samantala, ang mga paniking na apektuhan ng binagong magnetic field ay lumipad ng 90 degrees palayo sa tamang direksyon, na nagpapakitang lubos silang umaasa sa magnetic field ng Earth sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos nito, inulit ng mga siyentipiko ang eksperimento, ngunit sa pagkakataong ito ay isinagawa nila ito sa gabi, matapos ng tuluyang lumubog ang araw. Sa ikalawang bahagi ng eksperimento, lahat ng paniki ay matagumpay na nakabalik sa kanilang pugad. Dahil dito, napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang magnetic compass ng mga paniki ay muling inaayos o nire-recalibrate tuwing paglubog ng araw kung kailan malinaw nilang natutukoy kung saan ang kanluran. Sa isa pang eksperimento, ipinakita naman sa mga soprano pipistrelle bat ang refleksyon ng paglubog ng araw sa isang salamin na nagmistulang kabaligtaran ng tunay na tanawin. Bilang resulta, nagbago ng 180 degrees ang direksyon ng kanilang paglipad. Ipinapakita nito na para sa ilang uri ng paniki, mahalagang pinagsasama nila ang posisyon ng araw at ang magnetic field ng Earth upang matukoy ang tamang direksyon sa kanilang migration. Chapter 5: When and Why. Maraming dahilan kung bakit nagsasagawa ng migration ang mga hayop, ngunit hindi lamang ang dahilan ang kahanga-hanga, maging ang mga senyales na ginagamit nila upang malaman kung kailan oras ng bumiyahe ay tunay na kamangha-mangha. Common toad. Paparating na ang spring sa United Kingdom at dahil sa unti-unting pagtaas ng temperatura, nagigising mula sa kanilang mahabang pamamahinga sa taglamig ang mga common toad. Ngayon, kailangan nang maglakbay ng isang babaeng palaka mula sa kanyang tirahan sa lupa patungo sa breeding pond o lawa kung saan siya magpaparami. Sa maraming pagkakataon, ang lawang iyon ay siya ring pinagmulang lugar kung saan siya isinilang. Kung siya ay masuwerte, o depende sa pananaw, malas, maaari siyang makatagpo ng isang lalaking palaka habang nasa daan. Kaagad itong kakapit sa kanyang likod sa isang posisyong tinatawag na amplexus, ang paraan ng mga palaka sa paghahanda para sa pagpaparami. Dahil mas maliit ang lalaki, maaari itong mabuhat ng babae habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa lawa. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 1998 na sumasaklaw sa 19 years, natuklasan ng mga siyentipiko na bagamat maaring mag-iba ang petsa ng pagdating ng mga palaka sa lawa ng halos 2 buwan, may 2 mahalagang kondisyon na kailangang matugunan bago sila magsimulang mag-migrate. Una, ang karaniwang pang-araw-araw na temperatura sa nakaraang 40 days ay kailangang lumagpas sa 6 degrees Celsius. Pangalawa, kailangan ding magkaroon ng hindi bababa sa 9 na oras ng liwanag ng araw. Ipinapakita nito na ang pagtaas ng temperatura at paghaba ng oras ng sikat ng araw ang pangunahing nagsisilbing signal upang simulan ng mga common toad ang kanilang migration. Kapag natapos na ang pagpaparami at napisa ang mga itlog, ang mga tadpole ay unti-unting nagkakaroon ng mga binti at baga sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Pagkatapos nito, handa na rin silang simulan ang kanilang unang migration mula sa breeding pond patungo sa lupa, kung saan nila gugugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay bilang mga hayop na naninirahan sa kalupaan. Kapag natapos na ang kanilang unang paglalakbay, aabutin pa ng ilang taon bago ganap na maging adult ang mga batang palaka, at kapag handa na silang magparami, babalik din sila sa parehong lawa kung saan sila isinilang, sinusundan ang yapak ng kanilang ina at ama. Bagamat ang seasonal migration o panapanahong migration ang pinakakilala, mayroon ding ibang uri ng migration na mas madalas mangyari at hindi gaanong napapansin. Isa rito ang tidal migration o migration na nakabatay sa pagtaas at pagbaba ng tubig dagat. Kapag humuhupa ang tubig, ang mga shorebird tulad ng sanderling, plover at dunlin ay nagtitipon sa intertidal zone, ang bahaging salit-salitang natatakpan at nalalantad ng dagat. Dito sila naghahanap ng maliliit na crustacean at iba pang invertebrate bilang pagkain. Ngunit ang mga hayop na ito
ay nagsasagawa rin ng sarili nilang migration. Kapag high tide o mataas ang tubig, nagtatago sila ng malalim sa kanilang mga lungga upang makaiwas sa mga mandaragit. Habang bumababa naman ang tubig, umaakyat sila patungo sa ibabaw upang maghanap ng pagkain. Kasabay nito, ang mga shorebird ay pabalik-balik na lumilipat sa pahalang na direksyon mula sa kanilang pahingahan patungo sa mga lugar na may pagkain ayon sa galaw ng tubig. Para sa mga maliliit na invertebrate, ang kanilang paggalaw ay nagiging dahilan upang paulit-ulit silang malantad sa panganib ng pagiging pagkain ng mga ibon. Ipinapakita nito na ang migration ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa isang ecosystem. Bagamat kadalasang nagdudulot ang migration ng mas mataas na panganib mula sa mga predator, may mga bihirang pagkakataon naman na kabaligtaran ang nangyayari. Habang masayang kumakain ng isang grupo ng mga roach, isang uri ng freshwater fish, ng mga insektong nasa ibabaw ng tubig, napansin sila ng isang grupo ng mahuhusay na mga ngaso. Ang mga cormorant ay mga ibong mahusay, sumisid at isa sa pinakamalalaking predator ng maraming uri ng freshwater fish. Sa isang pag-aaral na inilathala noong 2013, sinubaybayan ng mga mananaliksik sa Scandinavia ang migration ng 2,000 na isda sa loob ng 4 na taon. Nilagyan nila ang bawat isda ng electronic transponder tag at nang maglaon ay hinanap nila ang mga tag na iyon sa mga lugar na pinamamahingahan ng mga cormorant upang malaman kung alin sa mga isda ang naging biktima. Ipinakita ng resulta na ang mga isdang lumilipat mula sa lawa patungo sa mga batis o sapa. Tuwing taglamig ay may mas mababang tsansang mabiktima ng mga cormorant kumpara sa mga isdang nananatili lamang sa lawa. Hindi pa rin tiyak ng mga siyentipiko kung sadyang lumilipat ang mga isda upang makaiwas sa mga predator. Ngunit ang pag-aaral na ito ay nagbigay ng matibay na ebidensya na ang migration ay maaaring makabawas sa panganib ng predation at isa ito sa mga unang pananaliksik na matagumpay na sumukat sa epekto ng migration bilang paraan ng pag-iwas sa mga predator. Kapansin-pansin na ang pag-iwas sa mga predator ang isa sa mga pangunahing dahilan sa likod ng pinakamalaking migration sa mundo. Ngunit ang migration na ito ay hindi nagaganap sa himpapawid at hindi rin sa kalupaan. Sa halip, araw-araw itong nangyayari sa mga karagatan at iba pang anyong tubig habang trilyon-trilyong maliliit na organismo sa buong mundo ang sabay-sabay na umaakyat at bumababa sa iba't ibang lalim ng tubig kasabay ng paggalaw ng araw. Ang pag-uugaling ito ay karaniwang nakikita sa iba't ibang uri ng zooplankton. Sa gabi, umaakyat sila malapit sa ibabaw ng tubig upang maghanap ng pagkain habang natatakpan sila ng dilim. Pagsapit naman ng umaga, bumababa sila sa mas malalim na bahagi ng karagatan upang makaiwas sa mga mandaragit na mas mahusay manghuli kapag maliwanag ang paligid. Ang kahangahangang pag-uugaling ito ay tinatawag na diel vertical migration. At ito ang itinuturing na pinakamalaking migration sa planeta dahil sa napakalaking bilang ng mga organismong kasali rito araw-araw. Chapter 6. Biological Implications. Katulad ng malapad na bibig ng whale shark na espesyal na dinisenyo upang salain ang pagkain sa tubig, maraming hayop ang may mga natatanging pisikal na adaptasyon na tumutulong sa kanila sa panahon ng migration. Mayroon ding mga adaptation na nagsisilbing dahilan kung bakit kinakailangan nilang magsagawa ng migration. Ang tag-init sa Antarctica, na tumatagal mula January hanggang March, ay isa sa pinakamahalagang panahon para sa mga emperor penguin. Sa mga buwang ito, masagana silang kumakain ng silverfish, krill, at squid upang makapag-ipon ng sapat na enerhiya bago sumapit ang napakahirap na panahon ng pagpaparami. Habang papalapit ang fall sa huling bahagi ng March, nagsisimula silang maglakbay papasok ng kontinente. Ang migration na ito ay maaaring umabot ng hanggang 160 kilometro patungo sa isang lugar kung saan matatag at hindi madaling mabasag ang yelo. Bagamat napakahirap ng paglalakbay na ito, maliit lamang ito kumpara sa laki ng Antarctica na may lawak na humigit kumulang 5,500 kilometro mula sa pinakamalapad nitong bahagi. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, nagsisimula ang panliligaw at pagpapares. Kapag matagumpay ang pagpaparami, ang babaeng emperor penguin ay nangingitlog sa pagitan ng huling bahagi ng April at kalagitnaan ng May. Kaagad niyang ipinapasa ang nag-iisang itlog sa lalaking penguin. Pagkatapos nito, ang lalaki naman ang nag-aalaga sa itlog sa pamamagitan ng paglalagay nito sa ibabaw ng kanyang mga paa at pagtatakip gamit ang isang espesyal na tiklop ng balat sa kanyang tiyan na nagsisilbing natural na incubator upang mapanatiling mainit ang itlog sa gitna ng matinding lamig ng taglamig. Samantala, matapos magawa ang kanyang bahagi sa pagpaparami, nagsisimula ang babaeng emperor penguin sa panibagong paglalakbay
pabalik sa dagat upang muling maghanap ng pagkain at makabawi ng lakas. Samantala, ang mga lalaking emperor penguin ay naiiwan sa gitna ng napakatinding lamig ng Antarctica. Sa loob ng mahigit 2 buwan, hindi sila kumakain at nabubuhay lamang gamit ang taba na naipon nila sa kanilang katawan. Upang makaligtas sa napakalamig na hangin, nagsisiksikan sila sa isang malaking grupo o huddle. Palipat-lipat sila ng pwesto upang lahat ay magkaroon ng pagkakataong mapunta sa gitna, habang ang mga nasa gilid naman ang pansamantalang humaharap sa nagyeyelong hangin. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo, matapos ang mahigit 2 buwan ng pagpapapisa, napipisa na ang itlog. Sa panahong iyon, kadalasan ay nakababalik na rin ang mga babaeng penguin mula sa karagatan kapag matagumpay na muling nagkita ang magkapareha. Isang kahangahangang tagumpay sa napakalawak na kapatagan ng yelo, ipinapasa ng lalaki ang sisiw sa babae. Pagkatapos nito, ang pagod at gutom na lalaking penguin naman ang naglalakbay patungo sa dagat upang sa wakas ay makakain muli. Mula September hanggang November, salitan ang magkapareha sa pagpunta sa karagatan upang manghuli ng pagkain. Sa tuwing babalik sila, isinusuka nila ang pagkain upang ipakain sa kanilang lumalaking sisiw. Pagsapit ng 5 buwang gulang, sapat na ang laki ng sisiw upang mabuhay ng mag-isa. Matapos nitong palitan ang malambot nitong balahibo ng mga balahibong hindi tinatablan ng tubig, handa na itong tahakin ang kanyang unang paglalakbay patungo sa karagatan at simulan ang sariling buhay. Dahil sa mga natatanging adaptation na ito, nagagawang mabuhay ng emperor penguin sa isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo at maisagawa ang isa sa mga pinakakahanga-hangang migration ng anumang hayop. Sea turtles, hindi lamang pag-uugali ang nakakaapekto sa migration ng mga hayop. May mga biological factors din na tumutukoy kung saan sila dapat maglakbay. Taon-taon, ang mga pawikan o sea turtle ay naglalakbay mula sa kanilang mga lugar ng paghahanap ng pagkain patungo sa mga dalampasigan sa iba't ibang panig ng mundo upang mangitlog at magparami. Ang ilang leatherback turtle ay kabilang sa may pinakamahabang migration sa lahat ng reptile. Mula sa kanilang mga breeding grounds sa Indonesia, tinatawid nila ang halos buong karagatang Pasipiko hanggang sa kanilang feeding grounds sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Samantala, ang ibang species tulad ng hawksbill turtle ay nagsasagawa ng mas maikling migration. Gayunpaman, may isang mahalagang biological na katangian na pareho nilang taglay, hindi tulad ng karamihan sa mga hayop na ang kasarian ay natutukoy sa mismong oras ng fertilization. Ang kasarian ng maraming reptile, kabilang ang mga pawikan, ay natutukoy pagkatapos ma-fertilize ang itlog. Ang prosesong ito ay tinatawag na temperature-dependent sex determination. Sa mga pawikan, ang temperatura ng buhangin kung saan nakabaon ang kanilang mga itlog ang siyang nagtatakda kung gaano karaming lalaki o babaeng sisiw ang mapipisa. Sa pangkalahatan, ang mas malamig na buhangin ay nagbubunga ng mas maraming lalaking pawikan, habang ang mas mainit na buhangin ay nagre-resulta sa mas maraming babaeng pawikan. Kapag nasa gitna naman ang temperatura, parehong lalaki at babae ang napipisa. Dahil dito, napakahalaga para sa mga pawikan na makahanap ng mga angkop na dalampasigan na may tamang temperatura para sa kanilang mga itlog. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung paano maaapektuhan ng pagbabago ng klima at patuloy na pag-init ng mundo ang sistemang ito, at kung paano nito maaaring baguhin ang mga lugar na pinipili ng mga pawikan para mangitlog sa hinaharap. Sa isa sa ating mga naunang video, tinalakay natin ang multi-generational migration ng monarch butterfly mula Mexico patungo sa hilagang bahagi ng Estados Unidos at Canada. Isa ito sa mga pinakasikat na migration ng mga insekto sa buong mundo. Ngunit ayon sa mga bagong pag-aaral, may isa pang paru-paro na maaaring nagsasagawa ng mas kahanga-hangang paglalakbay. Ang kamag-anak ng monarch sa Africa at Eurasia, ang painted lady butterfly. Noong 2009, gumamit ang mga siyentipiko ng radar sa pagtatapos ng tag-init upang kumpirmahing umaalis nga ang mga paru-parong ito sa United Kingdom. Noong mga nakaraang taon, mahirap itong mapatunayan dahil lumilipad sila sa napakataas na altitude, kung saan sinasamantala nila ang malalakas na hanging umiihip upang mas mapadali ang kanilang paglalakbay. Mula 2017 hanggang 2020, pinag-aralan naman ng mga mananaliksik ang kanilang mga wintering site sa Sub-Saharan Africa upang masukat ang tunay na lawak ng kanilang migration. Natuklasan nilang ang tropikal na kagubatan ng Central Africa ang nagsisilbing pinakatimog na hangganan ng kanilang paglalakbay. Samantala, naitala rin ang species na ito hanggang sa Arctic Circle sa hilagang bahagi ng Norway. Ibig sabihin, ang multi-generational migration ng painted lady butterfly ay maaaring umabot sa humigit kumulang 14,500 kilometers.
mahigit doble ng haba ng migration ng monarch butterfly. Kung gusto ninyong malaman pa ang tungkol sa kamanghamanghang migration ng monarch butterfly, pati na rin kung paano nakakaapekto ang laki ng katawan sa kakayahan ng iba't ibang hayop sa animal kingdom, maaari ninyong panoorin ang iba pa nating video tungkol sa paksang iyon. At diyan nagtatapos ang ikalawang bahagi ng ating pagtalakay tungkol sa mga pinakakahangahangang migration ng mga hayop sa mundo. Mula sa maliliit na butterfly at dragonfly hanggang sa mga balyena, penguin at iba pang kamanghamanghang nilalang, ipinapakita ng kalikasan na ang migration ay hindi lamang simpleng paglalakbay. Isa itong pakikipagsapalaran para sa kaligtasan, pagpaparami at pagpapatuloy ng kanilang mga species. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Noel Polo TV. Pindutin na rin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pa nating mga video tungkol sa kalikasan, kasaysayan, science, at iba pang kamanghamanghang kaalaman. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito ang Noel Polo TV, nagsasabing siyasatin at alamin